Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Sige o ka nang nagmo ko babahin sa akong kamot nga magnam nanhi o ka nga akong likod nga magsakit kani nga shoulder. Namamanhid ba ang palad ng iyong kamay? Para bang walang pakiramdam ang iyong buong palad? Mula sa hinlalaki hanggang sa pang-apat na daliri? Minsan ba ay umihina ang iyong kamay at nabibitawan mo na ang iyong dinadala? Naku, baka ikaw ay may carpal tunnel syndrome. Ang carpal tunnel syndrome o CTS ay isang sakit ng sobrang paggamit ng kamay. Tulad ng mga computer worker, office worker, mahilig mag-type, waiter, karpintero, labandera at mananahi. Ang kababaihan po ay mas nagkakaroon nitong sakit kumpara sa mga kalalakihan. Ang dahilan kung bakit namamanhid po ang inyong kamay ay ang pagkaipit ng isang ugat. Ito ay ang tinatawag na median nerve. Ang mga daliri kasi natin ay may mga tendons o litid na tumitigas kapag ginagamit natin ang ating kamay. Kapag nasobrahan ito o nasobrahan ang iyong paggamit ng kamay, namamaga ang mga litid na ito at pwedeng maipit ang median nerve dahil dito namamanhid ang palad. Kung namamanhid na ang iyong kamay, magpakonsulta sa isang eksperto para malaman kung carpal tunnel syndrome nga ba ang iyong sakit dahil pwede din naman kasing iba ang sanhi nito tulad ng arthritis o di kaya ay diabetes. Ang good news ay karamihan ng mga may carpal tunnel syndrome ay mapapagaling sa natural na pamamaraan. Ang good news nito mga ka-alternatibo, karamihan sa may mga ganitong kondisyon ay napapagaling po ng natural na pamamaraan. Una, kailangan lamang ipahinga ang kamay. Bawasan ang pagtatrabaho sa computer at pananahi. Mag-break at ipahinga kada oras ang iyong kamay. Mas gamitin din ang kamay na hindi apektado at alam kong kailangan ninyong kumita pero baka naman lumala pa ang iyong carpal tunnel syndrome. Bawasan din ang lakas at puwersa ng kamay. Maghinay-hinay naman sa paglalaba o pagkukuskus sa bahay. Kung ikaw ay may kinakalikot o binubuhat, huwag ilagay ang lahat ng bigat sa wrist. Gamitin din ang buong balikat at braso sa pagbubuhat. Ehersisyo din ang kamay. May special na ehersisyo para sa carpal tunnel. Itaas lamang ang iyong kamay at ikot-ikuti na parang may binibilog ka. Gamitin ang wrist sa pabilog na aksyon. Ang layunin kasi nito ay mapaluwag muli ang daanan ng naipit na median nerve. Ipatong din ang kamay habang natutulog. Mahalaga po ito mga ka-alternatibo. Huwag ipatong ang kamay sa ilalim ng ulo habang natutulog. Baka maipit kasi ang ugat. Huwag ding hayaang nakalawit ang iyong kamay sa tabi ng kama. Ang tamang posisyon ay ang paglagay ng kamay sa ibabaw ng dibdib o di kaya ipatong ang kamay sa unan sa iyong tabi. Kapag namamaga na talaga at namamanhid o sumasakit na talaga ang kamay, lagyan ng ice pack, kumuha ng yelo, ilagay sa plastic at ibalot ito sa isang tuwalya. Itapal ito sa iyong wrist ng 15 minutes. Mababawasan po nito ang pamamaga ng kamay at pamamanhid. At eto pa ha, magbawas din po kayo sa alat o alat sa pagkain at pagbawas din ng timbang. Ang asin po kasi nagpapadami ng tubig sa ating katawan. Dahil dito, pwedeng mamaga ang ating kamay at lalo lang maipit din ang ugat. Ganon din kung ikaw ay sobra sa timbang. Tataba din ang wrist at maaring maipit ang iyong litid. Pwede namang uminom din ng vitamin B complex. Hindi pa ito tiyak pero may posibilidad na may tulong din ang vitamin B complex powder para sa mga ugat o nerves. Kung ikaw ay nakakaranas na ng ganitong kondisyon o may mga sintomas ka nang nakikita, maaring kumonsulta sa eksperto. At good news ka-alternatibo dahil ang Doc Alternatibo ay makakatulong sa ganitong kondisyon. Mayroon kasing services para rito. Ito ang Vitamin C IV Infusion ng Doc Alternatibo. Ang Vitamin C IV Infusion ay isa sa pinakaligtas at pinaka-epektibong nutrients na kailangan sa ating katawan. Maaring hindi ito ang lunas para sa mga karaniwang sipon, ngunit pinoprotektahan tayo nito mula sa mga kakulangan sa immune system, sakit sa cardiovascular, mga problema sa kalusugan, sakit sa mata at maging ang pagkakulubot ng balat. Vitamin C IV Infusion can be taken as capsules. Ngunit hindi mo makukuha ang lahat ng sustansyang kailangan ng iyong katawan. Kaya may isa pang paraan ng pag-inom ng vitamin C. Ito ay maaring makatulong sa pamamagitan ng intravenous o IV infusion na
maaaring makatulong at umabot sa mas mataas na antas ng dosage sa dugo kaysa iniinom bilang kapsula. Here are the facts about vitamin C IV. Vitamin C IV prevents cancer as it is potent antioxidant. Vitamin C IV maintains heart health. Vitamin C IV helps in better eyesight. And vitamin C IV infusion is a stress reliever. Pakinggan po natin ang isa sa mga natulungan ng ating vitamin C IV infusion kung saan namamanhid po ang kanyang kamay pero natulungan dahil po sa vitamin C IV. Pakinggan po natin si Ma'am Yvonne Gaviola ng Leyte. Ma'am, before pa ka nga nag-undergo sa vitamin C IV, unsa ganito yung mga gibati? Ang ako gutong sige o kanang mo ko babahin sa akong kamot nga magnamb, nanhig, o ang akong likod nga magsakit kanang shoulder. Anja, humanaw vitamin C, nagaan-gaan ang lawas. Hindi na kaayo ko magnamang. Praise the Lord nga naka-avail ko ni vitamin C 7 days. Okay po. Ako jud silang i-convince na kay na kuan man ako, approve man ako, i-convince nga mo avail po sila ni kuan sa mga product sa dog alternatibo labi na jud sa kanang vitamin C na cleansing Vitamin C infusion. O sa 7 days cleansing program. Ako si Yvonne Gaviola, 69 years old, taga Abgao, Masin City, Southern Leyte. Para magabayan sa natural at herbal na lunas, maaari kayong pumisita sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Kumonekta lamang po sa 0946-967-3211, 0946-967-3211. Ito si Daisy Arañez para sa Balitang Pangkalusugan.